Yan. Sa puntong ito, makakausap po natin si Ginoong Jory Lois ng Pag-asa para po sa karagdagang weather update. Magandang gabi po sa inyo, Mang Jory. Yeah, magandang gabi, Jiggy. Opo, at kumusta na ho ang status ng bagyong Marce at nasaan na po ito sa inyong monitoring? Actually, nasa 240 kilometers west of Ibasambales ngayon si Marce. At inaasahan natin na magta-track ito ng south-southeast sa napakabagal na pace niya. At inaasahan na by Friday ay lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Marce. Yung pong ulan ay dahil po pinapaigting niya yung habagat. Yeah, actually habagat at saka yung tinatawag nating converging winds dito papasok sa Bagyong Marce. Actually, nakataas nga pala ang signal number 1 dito sa Bataan at Zambales at inaasahan ng mga lugar na to ay magkakaroon ng mga pag-ulan at bugso ng hangin. Opo, at yung mga pag-ulan na ito, ano po, hanggang kailan po natin to mararanasan sa inyo pong analysis ng mga data dyan? Okay, sa Friday, magsisimula na pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility si Marce at inaasahan natin na by that time, unti-unti na pong gaganda ang panahon dito sa Metro Manila at sa kanlurang bahagi ng Luzon. Pero sa ngayon at bukas, asahan pa rin natin ang mga pag-ulan. Opo, pagkatapos po ni Marce, meron pa ho ba kayo iba na monitor na ibang LPA o weather system? Sa ngayon, wala pa po tayong nakikita. Opo. Maraming po salamat si Ginoong Jory Lois ng Pag-asa.